Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! Pinasasagot na po ang House of the Representative patungkol po doon sa pagpapatawag ng TRICOM sa mga vloggers po na mga masasabi nating Duterte supporters. Kasi po base po sa mga pahayag po ni Barbers ay aayusin daw niya po dahil meron na daw di umano si Barbers ng ebidensya patungkol po dito sa mga narco-pogo vloggers at mga Chinese-funded vloggers na ipinatawag nila. At heto na po, nagsisimula na po mga kareaksyon. Ito po, ang sabi po ng Supreme Court, ito po mga kareaksyon babasahin po natin ng dahan-dahan. Alright, ito po. Sabi niya dito, Ernesto Abines Jr., Attorney Glenn Chong, Mark Anthony Lopez, Mary Jane Q. Reyes, Dr. Richard T. Mata, Mary Catherine Diaz Binag, Ethel Pineda Garcia, Crisette Laureta Chu, Jonathan A. Morales, Lorraine Marie Badoy Partosa, Rose Beatrix, E. Cruz Angeles, Aaron S. Peña, Nelson U. Guzmanos, Elizabeth Joey Cruz, Susana Beatilla, and etc. Niya po si Kestel Jantan and George Ahmed G. Paglinawan versus House of the Representative, represented by its Speaker, Representative Ferdinand Martin G. Romualdez, Representative Robert H. Barbers, and House of the Representatives. Ayan po mga kareaksyon And House of the Representatives, ayan po, by their Chairperson Representative Dan S. Fernandez, Tobias M. Chanco, and Jose S. Aquino II, acting on the petition for certiorari and prohibition with urgent prayer for the petition for certiorari and prohibition with urgent prayer for the issuance of a temporary restraining order and writ of preliminary injunction. The court resolved without giving due course to the petition to require respondent to comment thereon within a non-extendable period of 15 days from notice hereof, which, ayan po mga kareaksyon, comments shall be filed with this court and served on petitioners by personal service. Alright, ayan po, Gesmundo, Chief Justice, and Hernando Salameda, Lopez M., Jolan, and Marquez JJ on official business. Ayan po mga kareaksyon. Ayan o. Yan po ang sinasabi natin dyan. Ayan o, pumapalakpak si Tio Moreno. If the opposite of pros is cons, then the opposite is progress is Congress. Alright, ayan po mga kareaksyon. So, bago pa po matawag ang mga
tinatawag, natawag po sila sa Supreme Court. Sila po ang dapat sumagot sa Supreme Court bago pa po sasagot, ang mga pinatawag na mga vloggers. Mga ka-reaction, ang tinatanong po natin dito, bakit nagkaganon? Pinatawag ang mga vloggers, ngayon ang pinasasagot yung TRICOM. Di po ba mga ka-reaction? Pinatawag nila ang mga vloggers. Ngayon, dapat ang sumagot ang TRICOM sa Supreme Court na hindi lalabis ng 15 araw. Di po ba mga ka-reaction? Napakaganda pong balita niyan. O ngayon, sinong talunan? Sagutin ninyo yun, Explican ninyo doon na yung tinatawag nating freedom of expression, freedom of speech, didisiplinahin nyo yung freedom of expression, tsaka freedom of speech. Ang gusto daw pong dumisiplina doon sa freedom of expression, tsaka freedom of speech ay si Barbers. Gusto raw po niyang disiplinahin yung mga vloggers. Yung mga narco-pogo Chinese-funded vloggers. Ngayon, Barbers, pag wala kang napatunayan sa mga pinatawag mo, sila ay mga pogo, Chinese, at mga narco-funded vloggers, ikaw ay makakasuhan ng class lawsuit. Maraming pera ang ihahat. Sabagay, mayaman ka naman. Ano na lang ginagawa ng mga mina dyan sa may Surigao. Kaya mga ka-reaksyon, nakikita na po natin ang gupit ng karma. Oy, mga TRICOM, sumagot kayo, mga inutil kayo. Ay, hindi kayo inutil. Mga ka-reaksyon, pakitanggal po yung inutil sa record of the legislation. Ayan po mga ka-reaksyon, makikita po natin dyan. Ang dami pong problema ng House of the Representative. Narariyan po yung tinatawag nilang mga inutil kayo, yung PhilHealth, sumagot kayo sa PhilHealth. Saan ninyo dinala yung pera at bakit nilagay ninyo doon sa tulay na kung saan yung tulay meron naman palang budget na 179.49 billion pesos na pinautang ng South Korea. Ngayon mga ka-reaction, doon pa nila nilagay yung pera. Ang dami pong problema ngayon ng House of the Representative. Kumakamot po Oy! Ano pa? Ortega! Saan yung pera ng PhilHealth? Tsaka nasaan yung 107 million na inilagay ninyo dun sa project? Sa may, saan ba yun? Yung tulay? Yung tulay na pinagagawa na nagkakahalagang 179.49 billion pesos. Mga ka-reaction, mantakin po ninyo yan. Problemado po ngayon ang Kongreso. Di ba? Di ngayon, nagwawagi ang mga vloggers. Pinapakilaman kasi ninyo yung mga vloggers Di ba? Kung wala kayong mga ginagawang katarantaduan na nakikita namin at hindi namin kayo pwedeng magbigay ng opinion sa mga ginagawa niyong mga kabulastugan, di sana wala kayong problema. Pinansin-pansin niyo pa kasi yung mga vloggers Gusto ninyong disiplinahin yung mga vloggers? Talaga gusto niyong disiplinahin? Hoy, Barbers! Naku po, Barbers Ikaw, Barbers O, di ba? Sagutin mo na lang, Barbers, yung katanungan ng maraming Pilipino. Katulad ng sinabi ko, hindi ako naniniwalang sangkot ka sa droga dyan sa may Surigao. Ako, personally, hindi ako naniniwala sangkot ka. Pero ang buong Pilipinas yata naniniwala na sangkot ka. Naniniwala po ba kayo na si Barber ay sangkot sa droga sa Surigao? Paki-comment po sa comment section. Ako, hindi ako naniniwala. Di ba? Hindi talaga ako naniniwala. Ayaw niyong maniwala na hindi ako naniniwala? O naniniwala na kayo na hindi ako naniniwala? Si Barber naniniwala siya na hindi siya naniniwala? Wala, kayo. Huwag niyong pagtripan si Barbers. Hoy, Barbers, sagutin mo yung mga tanong ng Supreme Court. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ito. Napakaganda po nito, pakinggan natin Si Bobong Marcos po ito. Ayaw niyong maniwala si Bobong Marcos? O pakinggan po ninyo. Remember, during the campaign, nung tinatanong ako kung ano yung gagawin natin tungkol sa drug war or drug problem, this is it.
we approach it in an entirely different way. Alam naman natin na yung problema sa drugs, hindi mangyayari yan kung hindi kasabwat yung mga iba dyan sa pulis. Kaya kailangan natin tignan na mabuti sino ba talaga ang kasabwat dyan, sino ba talagang involved. A few moments later. Pagka gumamit ka ng drugs, Gising ka. nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayong sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon dun sa data namin sa about crime. Mas nabubroadcast lang ngayon kasi hindi dati takot mag-report. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Remember, So anong gagawin natin dun no? Illegal na droga nga. Di ba mapapaputangin na ka mga pulis ganyan na sinasabi? Ganon, am I that stupid? English yan. Tagalog niyan is ganon ako gagago. Abogado ako, fiscal ako, ganon ako gagago. Tama kayo, Mr. Chair. Tama po si Mr. Duterte. Di po ba mga ka-reaction? Kinukonsinti pa? Hoy, Marbil! Walastik ka, Marbil. Pati yung isa. Yung babaeng pulis. Ayan o. Yan o. Pakinggan nga natin ulito. Gusto kong marinig tong babae na to. Hindi dati takot mag-report. Yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagda-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. Nabubulol na rin po itong babae na to. Diba? Oy, tumigil ka dyan, babaeng pulis ka. Anong pangalan mo? Anong klaseng katuwiran yan? Ang illegal, ang bawal ay bawal. Walastik ka. Sinasabi mo, nahuli ka, ikaw, ba't gumagamit ka? Kasi po, yung yung konduktor po ako. Nagpapahaba po ako ng oras, kaya gumagamit ako ng droga. Tapos sasabihin mo, hindi dependent. Araw-araw yan na nagkukonduktor. Araw-araw yan na napupuyat. Ang ibig sabihin dyan, adik na yan, adik na. Araw-araw gagamit ka dahil puyat ka, dahil nagpapahaba ka ng oras. O pakinggan po natin I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Anong biktima ng kagaguhan nila? Anong hindi masama? Hindi ba masama yun? Binibigyan pa ng katwiran niya si Marbil. Nagsasabo na nga, hindi pa masama. Sila biktima. Ay, pabili ng shabu. O ito shabu. Batagin ko. Ngayon, sasabihin mo, biktima ako? Paano ako naging biktima? Ako nga yung bumili. Kumikita yung drug lord tsaka drug pusher sa akin. Ako yung biktima nun. Bakit may pumilit ba sa akin? Tinali ako, ganyan, nakatali ako, dalawang kamay. Tapos pinahit-hit nila ako. Yun ang biktima. Pero yung bumili ka, tapos binatak mo, tapos sinasabi mo kaya bumabatak ka dahil nagtatrabaho ka, anak ng kulangot kayo, tumigil kayo sa katarantaduan ninyong katuwiran na yan. Naririnig kayo ng mga kabataan. Sasabihin ng mga kabataan sa inyo, hindi naman kami ng mga adik. Kasi nag-aaral lang kami ng lisyon, kailangan namin magpahaba ng oras. Kailangan namin nagising kami. Kaya babata kami ng shabu. Ganun ba yun? Itigil-tigil nyo yan, katuwiran yung dalawa kayo, ikaw, Marbil, tsaka yung babaeng yan. Itigil nyo yan. Ano yung pinagsasabi ninyo yan? Naririnig kayo ng mga kabataan. Oh, naririnig kayo ng mga kabataan yan. Binibigyan nyo ng katuwiran yung mga tarantadong adik na yan. Pakinggan mo nyo.
Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Grabe daw po yung biyahe. Kailangan nilang manatiling gising ng putang inang yan. Anong klase kayong mga pulis? Eh di sana sinabi nyo sa kanila matulog muna kayo ng 1 oras, 2 oras dyan sa may gasoline station. Para sinasabi nyo, okay, pag nauli namin kayo, sabihin ninyo driver kayo. Para hindi kayo maaksidente, kailangan gising na gising kayo. Kaya kayo bumabatak na sabu. Eh di tuwang-tuwa ngayon yung mga pusher. Kasi na-justified na ninyo yung paggamit ng pinagbabawal na gamot ng mga tao, ng mga driver, konduktor, mga estudyante, mga nagpupuyat. Ang solusyon doon, shabu. Ha? Ang solusyon doon, hindi kape. Shabu, ganon. Kailangan sabog sila, ganyan. Dilat na dilat, ganyan. Yung walang tulog, ganyan. Pag bumaba na, susundutin na naman nila, ganon. Tumigil kayo dyan, Marbila. Hindi maganda yung pangangatuwiran yung yan. Naririnig kayo ng mga kabataan. Sasabihin ninyo, mga biktima, yung mga addict na yun, yung mga gumagamit, bumabatak. In the first place, paano sila natutong gumamit ng ganyan? Dahil sinabi ninyo, ganon. Dahil sinabi ninyo na okay lang yan. Hindi kayo addict, biktima kayo. Kasi gusto nyo magpahaba ng oras. Mga driver, mga konduktor, bumatak lang kayo. Pag nauli namin kayo, ang katuwiran ninyo, nagpapahaba kayo ng oras. Kayo mga biktima. Hindi kayo mga addict, kayo mga biktima lamang. Araw-araw bumabatak kayo, hindi pa rin kayo mga addict. Kasi araw-araw nagkukonduktor ka. Araw-araw nagdadrive ka. Hindi ka pa rin addict, ganoon. Wala stick talaga naman ng mga... Tumigil na kayo, Marbila, wag nyo nang i-preach yan. Naririnig kayo ng mga kabataan. Naririnig kayo ng mga maraming Pilipino na nagkakaroon ng justification sa paggamit nila ng drugs kung sila ay driver, kung sila ay mga nagtitinda sa palengke, mga napupuyat. O di ba? Mga praning na sila. Sasabihin pa ninyo, biktima sila, hindi sila mga addict. Tapos yumayaman yung mga drug lords, yumayaman yung mga pusher dahil na-justified yung ginagawa nilang addiction, na-justified sa inyong mga katuwirang baluktot, mga inutil kayo. Di po ba mga ka-reaction? Nakakapanginig ng laman ng mga katuwiran ng mga pulis na ganyan, lalong-lalo na Chip. Ano ka pa, ikaw pa yung pinakamataas na katungkulan, tsaka yung babae na yun. Yung babae na yun, na general ba yun, yung babae na yun, colonel? Ha? Itigil mo yan, ma'am, hindi magandang katuwiran yan. Binibigyan mo ng justification yung mga pagpupuyat ng mga driver, mga konduktor, mga nagpupuyat na parang okay lang kasi nagpapahaba sila ng oras, hindi sila addict. Araw-araw silang nagpupuyat. Ibig mo ba sabihin, hindi pa sa addict nun? Di po ba? Ano, nasunog na yung utak nila dyan sa shabu na yan. Hinahanap-hanap na nila yan. Tapos sasabihin mo, hindi sila mga addict, araw-araw sila nagdadrive, tsaka nagkukonduktor. Hindi tamang pangangatwiran yan. Di po ba, ito, pakinggan po na, ito yung mga matitinong, Marbil, makinig ka sa mga tao na to, mga sundalo to, makinig ka, Marbil, ha? Makinig ka sa mga to. Mayor ay naandun parati. Kahit wala po kayong kailangan sa amin, naandyan kayo po. You will give us everything and expecting nothing in return. Yun po yung kitang-kita po sa inyo. Sir, I will accompany you to Davao. Yun din po yung aking plano. I will not expect anything anymore. Just serve my remaining career in Davao with you. Ang masabi ko, may puso siya, lalong-lalo na sa mahirap. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang masabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. Para sa akin, isa sa natutunan ko kay PRRD ay yung pagiging mabait, pagbibigay respeto sa kanyang mga security. As commission officer, pili ko po itong tularan at ma-apply ko po sa aking nasasakupan. Sana sir, hindi mo kami makalimutan kahit na hindi na kami mag-work for you. Malapit na kasi, and sana sir, parati kang healthy kasi pag happy ka, iba kasi yung dating ng smile mo sir, pag happy ka na, giging happy din kami parati. And sir, bata mo ako forever. Ako magpasalamat kay
Nagatag ka sa amo. Hope. Wala ka kabalo sir, pero idol yun ka sir. Kasi idol kayo ka sir, dili kayo tungod sa imong leadership o sa imong nabuhat sa amo kundi tungod sa imong pagkamaayong tao. Naarami permi sir, mag-support sa imo ha sir. Sana sir, mas mahaba pa yung time na ikaw ang presidente. Kasi you have done a lot. And sana ipagpatuloy kung sino man yung papalit sa inyo, yung mga numpisan mo. Sana palagi ka pong nandyan. I have learned a lot from you and especially sa mga mentoring na binigay niyo po sa amin, sa lahat ng guidance, sa lahat po ng tulong. We will be forever grateful for those services that you have given us. You're one of the best tatay sa totoo lang. Sa mga matagal nating pinagsamahan, sir, more than 5 years tayong magkasama. Nakita ko yung saya mo, yung hirap mo, yung mga tagumpay mo, syempre. Sana ma-enjoy mo pa yung life mo, na wala nang stress, wala nang lahat na ng gusto mong gawin, magagawa mo. Sharing him the 6 years of his presidency, since the very beginning, the campaign period, and then until the end of his term. During the remaining years of our lives, no, na makikita ko pa rin ang mahal na Pangulo natin na nagsiservisyo sa bayan at nabibigay ng guidance sa mga sumusunod sa kanya. Gusto ko lang sir na sabihin sa iyo na mahal ka namin sir in behalf of the Presidential Escorts Battalion. Mahal na mahal ka namin at napakasaya namin na ikaw ang naging boss namin, ikaw ang naging presidente, and gusto ko lang sabihin sa inyo na from the bottom of my heart, mabuhay po kayo. Maraming pong salamat sir. Sir, sa 6 na taon na naging security officer nyo ako, maraming salamat sa kumpiyansa at tiwala na ibinigay nyo sa akin at saka sa aking mga kasamahan ng mga security officers. Ang hangad lang namin palagi sa inyo, sir, ay maprotektahan kayo, maging safety kayo. PRD has been more than just my commander-in-chief being in the military. So I always looked up to him like parang he's my father. Kasi there were many instances that we ate together, then sobrang relaxed lang. He would make jokes, he would tell silly jokes, even personal stories na dapat din niya kinikwento sa amin, kumbaga. Pero he's very open. Ang masabi ko, may puso siya, lalong-lalo na sa mahirap. Actually, may mga nagtatanong nga sa akin kung ano ba daw talaga yung ugali niya behind the camera. Ang masabi ko lang, he's a jolly person, matalino, at higit sa lahat, mapagmahal, literally and figuratively. Mahigit 5 taon ko na nakasama ating Pangulo, doon ako palagi sa kanyang likod. Nakita kung gaano siya katapat sa ating bansa at sa mga mamayang Pilipino. Kayo sir, kasi hindi mo kami trinit na mga security mo. Yun lang talaga actually yung nakaano sa amin na we were treated as part of your family. So I'm really, really proud to have the honor to work with you as your aide. And in TV you see him wearing barong, but after all the fiasco is over, he goes back and he changes into comfortable clothes, baggy shirts, jogging pants, chinelas, and he will enjoy a simple dish with us. He is the kind of person na pag nakikita mong kumakain, sobrang ganado. Kahit na yung ulam bulad, parang pati ikaw gaganahan kasi papaisip ka, parang sarap ng bulad, kakain na lang din ako. So seeing him like that, na simple pleasures in life, he enjoys very much. Wait lang, naiyak ako. Bisit! I will always remember all the lessons you've taught me throughout my career and for the rest of my life. PRD was always a father figure, not only to me but to all of us. My special story about this is that when I had a miscarriage,
he was very considerate and he was very concerned, and he let me to take time to rest and recover from the incident. He also tried to comfort me with his words and positive perspective. So I really appreciate that. Nakita po ninyo yun mga ka-reaction. Yun po yung mga bagay na hindi po makakalimutan. Isiningit ko lang po yun para mapaalala ko sa buong Pilipinas, sa lahat, nakakaiyak po sa lahat ng mga naniniwala sa Pangulong Duterte at hindi pa naniniwala sa Pangulong Duterte o na nalaso ng isip nila na dating supporter ng Pangulong Duterte. Nagsalita po yung kanyang mga securities. Nagsalita po yung mga taong kilala siya as a person. Di po ba mga ka-reaction? Di ba? Naiinggit si BBM. Naiinggit si Tambaloslos. Wala silang ganyan. Wala silang ganyan na ang paningin ng kanilang mga taang ng mga simpleng tao sa kanila ay napakataas kahit na sila ay mga napakasimple. Bantakin po ninyo yan mga ka-reaction. Ito po, liliwanagin lang natin ito. Napakaganda po nito. Ito. Hindi laban sa Senado. Yung sasagutin ng OSG bilang abogado ng Senado, yung inihay na isang dating PCGG commissioner na nag-file siya ng petition for mandamus, wanting to compel the Senate to conduct the trial now. Yun ang pinasagot ko sa OSG. Yung petition na VP Sara, hindi kami party doon. Hindi kami dinemanda ni VP Sara. Ang dinemanda ng kanyang mga abogado at niya ay ang Kamara. Kaugnay sa 1-year ban at saka doon sa verification procedure. Alam po ninyo yung 1-year ban tsaka verification procedure. Yung 3 impeachment complaint kasi, in-archive nila. In-archive nila yung 3 impeachment procedure. Bawal po yun. Dapat, pag nagay ng impeachment, dadalhin na kagad dyan ang Secretary General dyan sa Justice Committee. Ang Justice Committee, kapag na verified na yan, iakyat na yan kay Tamba. Kaya lang yung 3 naunang impeachment complaint, in-archive po nila yun. Yun po ang questionable. Ang finus nila dyan sa may Senado, yung pang 5 impeachment complaint. O, di ba? Questionable po yun. Malaki pong katanungan yun, mga ka-reaction. Na pwede pong, hindi lang po ako nakakasigurado kasi pwedeng mapawalang saysay ang impeachment na iniakyat dyan sa may Senado. Pero nagtataka po ako iba po kasi yung pakiramdam ko kay Kilay Iba yung pakiramdam ko sa kanya Kasi parang kaibigan siya ni Palaka Kaibigan siya ni Palaka. Kaya kung naniniwala tayo na siya hindi bias, siya ay patas, parang parang next to impossible yun no? Parang merong, hindi ko po alam, iba po yung pakiramdam ko, parang merong silang niluluto. Pero ito lang ang masasabi ko sa kanila. Sa mga halimbawa, natuloy po yung impeachment ni VP Sara Duterte. Isa lang po yung masasabi ko. Diba? Subukan ninyo ang taong bayan. Yun lang ang masasabi ko. Subukan ninyo ang taong bayan ngayon sa pagkakataon na ito. Diba? Kasi hindi po basta-basta yung 32 million na nagboto po kay VP Sara. Hindi basta-basta yun. Tsaka wala naman pong mabigat na basihan para po i-impeach si VP Sara. Yun po ang sinasabi po ng mga eksperto. Wala pong mabigat na basihan para ma-impeach si VP Sara. Hindi po ba mga ka-reaction? Kaya naman dito mga ka-reaction ang nakikita po nila dito na baka wala pong impeachment na magaganap. Baka walang impeachment na magaganap. Di po ba? Kaya anyway, mga ka-reaction, patuloy po nating subaybayan ang mga kaganapang yan. Pero meron pong mas importanteng dapat nating pagtuunan ng pansin. Dahil problemado po ngayon ang House of the Representatives. Kasi kung totoo yung heavy luggage na
kinayang tawagan ni Tambaluslos ang Supreme Court at ma-impluwensyahan yung Supreme Court, dito po natin makikita mga ka-reaction kung anong impluwensya ni Tambaluslos pagdating po dito sa madam na ito. Yan po, nakikita po niyan yung madam na yan. Ibang klase po yan mga ka-reaction. Ito, pakinggan po natin at ating ipapaliwanag. Sandali lang po. Pakinggan po natin ito Is for the Mr. Solicitor General, please. Alam po ninyo na problemado ngayon si Solicitor General Guevara. Paano mo ipagtatanggol ngayon yan, Guevara? Gandahan mo ang iyong pagpapaliwanag. Sabihin mo kung saan napunta yung mga pera. Good afternoon, Your Honors. Yes, good afternoon, Mr. Solicitor General. Mr. Solicitor General, can you please refer to the provision in the law, UHCA law, regarding which reads, no portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or any of its agencies or instrumentalities, including government-owned or controlled corporation. Yes, Your Honor. Is this the first time, last year, was it the first time that GOCCs or any government agency for that matter were required to review and reduce their respective reserve funds for the purpose of producing funds to be transferred to the National Treasury? As far as I know, this is the first time, Your Honor. All right. So, would you agree that in so doing, review and reduce their respective reserve funds? Okay. The PhilHealth specifically reopened the closed books. Its closed books in 2021, 2022, and 2023. Your Honor, I am not really very sure about the technical meaning of reopening one's books. But as far as I know, based on that provision of the special provision 1D, Chapter 43, on the unprogrammed appropriations, what is simply required is for the GOCCs to review and reduce to a reasonable level their reserve. The PhilHealth was able to reduce its reserve funds for these 3 years, and it is those funds that the PhilHealth transferred to the Bureau of Treasury. No, Your Honor. They computed the reasonable amount of reserves based on actual disbursements for the past 3 years. And the remainder is the one that was used as basis for determining the amount to be remitted back to the National Treasury. So do you mean to say, Mr. Solicitor General, that for 2021, there was an excess reserve funds? Excess of reserve funds? Funds, yes. I would say that, excess of reserve funds in relation to what, Your Honor? Reserve funds are specifically earmarked to answer or cover payments yes, of Your the Honor. claims of beneficiaries. And if there is an excess, to fund programs that will ultimately reduce the financial responsibilities of the beneficiaries. And third, if there's still excess in the excess, to invest the same. So, Mr. Solicitor General, in 2021, was there excess reserve funds?
Your Honor, if we are going by the definition